What's up mga kamaster? Welcome back muli po sa aking YouTube channel. Bali sa episode na ito mga kamaster ay ituturo ko dito kung paano magkabit ng line release ng reverse trigger natin na gagawin. So bali ituturo ko dito mga master ang pinakamabilis na paraan at pinakasimple na paraan para ikabit yung line release ito dito sa ating trigger box o trigger housing. Yan. Bali tuturo ko dito mga kamaster kung paano ikabit dito. Yan. Dito kasi nakalagay yan mga master. Yan. Yung ating line release. So bali nakagawa ko ng line release ngayon lang mga kamaster. Hindi ko to na video. Bali tuturo ko na lang sa inyo kung paano siya ang tamang pagkabit dito at pinaka simpleng diskarte. So bali mga kamaster, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po aking YouTube channel at paki-like na rin po at paki-share. Lalo kung nagustuhan niyo yung video mga master. At paki-click niyo na rin po ang notification bell button para lagi po kayo naka-update sa tuwing mag-upload po tayo ng mga bagong video gaya nito. So ano pa hinihintay natin mga kamaster? Umpisan na natin para makayari tayo. Let's go! Bali ito pala yung ating mga kamaster, ating sear. Ayan. At ito yung ating trigger. So bali meron pa tayong ibabaguhin dito mga kamaster. So bali hindi pa talaga to fix. At kailangan din natin ng retaso ng stainless na welding rod, yung pinakamalaki mga kamaster. Halos magkasinaki sila ng itong ating 1/8 na drill bits. Ayan, kung nakikita niyo mga master. Kunti lang diferensya, mas malaki lang ng konting-kunti lang itong ating welding rod. So bali halos pares lang sila mga master. At saka nabutasan na rin natin itong mga master ng 1/8. Ayan kung nakikita nyo. Nabutasan na natin siya ng 1/8. Eto. Tapos na yan Ayan. So ito yung ating gagamitin na ating pang pinlock sa ating pinlock dito sa ating pagkakabitan ng ating line release. So bali ang gagawin natin mga master, bubutasin natin to ng 1/8 at itatagos natin hanggang dito. Para ang mangyayari niyan mga master, itong ating ating welding rod na gagamitin nating pinaka pinlock ay tagusan hanggang dito. Bali pipit-pitin na natin tong ibabaw para mag-match dito sa butas. Sige mga master, bubutasan muna natin to para may kabit na natin. Bali ito mga master ay tinudlukan ko siya ng ng pako na concrete nail dito para magkaroon siya ng mark para hindi tumalon yung ating hindi dumulas yung ating bala ng ating drill bits. Ayan. Butasan na natin mga master. Medyo madulas mga master yung loob. Butas na natin dito sa kabila pa lang ay hindi pa. Ayan mga master, butas na. Ayan. So tagusan na siya mga master kung makikita nyo. Sukat na natin tong welding rod na retaso. Yun. Okay na mga master. Tapos na. So bali nakabutas na tayo mga master. Ang gagawin naman natin ay ikakat natin to dito sa buntot. Kasi nakuha na natin yung butas dito. Bali dito tayo magkakat sa baranda rito. Bali pa ganyan siya. Pakita ko na lang sa inyo mga master. Naubusan kasi tayo ng masking tape mga master kaya wala tayong pang palatandaan. Pero kaya ko naman kalkulin ito mga master. Bali guhitan natin dito. Ikakat na natin mga master para medyo pumurma siya. Nakuha natin yung design. Ito yung guhit.
Bali, ito ng forma niya mga master. Ayan, kung makikita nyo. So, bali kaya tayo nagpasubera dito ay paglalagyan natin to ng screw type ang ating ano dito mga master. Ang naglalak dito ay screw. Ito pa rin natin gagamitin panlock dyan mga master. Ito tong screw. Ang sukat niya ay 6 by 1/2. Ayan o. Bali, bubutasan pa rin natin ito mga master dito para sa ating screw lock. Okay mga master, ay pagpapatuloy natin ang pagkabit ng itong kanyang line release dito. Ayan. Subukan natin mga master kung approve ba yung ating ginawa. Para malaman natin kung ano ating i-adjust. Ipapasok natin ito dito. Ayan. Patagos dito. Ayan. Ayan mga master o. Ayan. Medyo magaspang pa mga master. Yan na lang muna. Mamaya natin putulin tong sobra mga master kasi i-rematch natin yan. Pipit-pitin natin to para lumapad yung ulo. At doon sa ibabaw rin ganun din. Bali, susubukan natin ngayon mga master. Ikabit yung sir. Ikabit natin yung sir. Dito at malalaman ko anong kailangan i-adjust. Ito 316 na drill bits. Ang ating pag-sample muna. Temporary. Hindi masyadong ating line release mga master. Hindi siya masyadong higa. Subukan na ikabit to. Ayan. So ito yung ating sir mga master. Ayan. Bali, susubukan natin siyang i-load. Kung mag-auto back tong ating release niya mga master. Subukan natin mga master. So, bali mga kamaster ay nagtabas na ng konti dito. Ayan, kung makikita nyo mayroon siyang awang sa puno. Hindi kasi nag-auto back siya ng sagad. Gawa ng medyo mataas pa to. Kaya ang ginawa ko mga master ay subukan natin mga kamaster isalpak dito kung mag-auto back siya. Auto back yung line release niya mga master. Yan, lagyan lang to. Puro 3x16 na to ating gagawing pin lock dito. Na shafting ang ilalock natin. Eto, 3x16 kasi laki ng ating drill bits na 316. So ikakabit na natin to mga master para malaman natin kung okay na ba yung ating line release. Kung gagana na ba. Ayan. So bali nakalagay na ating temporary pin lock. Ayan hindi siya magbalik. Labitin natin. Ayan mga master. Ayan mga master. Ito siya. Ayan Ayan mga kamaster, naka yung ating line release. Subukan natin at naka-release din itong ating sir. Ayan Ayan kung makita yung dulo. Ayan Bali, titingnan natin kung gagana. Ayan mga master. Ito siya. Ayan yung line release na mga master Kabitin natin mga master. Ayan. Bali, tumutupi yung ating ating line release. Subukan natin uli. Isa pa. Kung mag-auto back yung ating line release. Ayun. So bali, wala pa siyang spring mga master.
gagawa pa tayo ng spring para makita nyo na rin kung paano ko kinabit yung spring na pinakasimpleng spring. Ayan o. Oh. Isa pa. Ayan o. So bali fix na siya mga master, pwede na siyang i-fix. Bali ang gagawin na lang mga master ay ayan, pwede na siyang i-rematch ito. Ang gagawin natin mga master bago siya i-rematch ay bawasan natin itong gilid. Ito mga master, medyo magbabawasan ito ng konti sa mga kanto na to. Ayan. Eto, kikilim pa natin ng konti mga master para medyo mag-fix talaga yung ating line release kapag nagtutupi siya. Yan, okay na mga master. Okay. So, bali mga kamaster, ngayong okay na at sukat na lahat. At gumagana na rin itong ating line release dito. Bali, ang gagawin na natin mga master ay pakikislapin natin ito ng konti. Tapos itong mga trigger at saka itong sear. Yan. Bali, nakaputol na rin tayo ng ating gagawing pin lock para dito. Yan, sa mga butas na yan. Bali, lilinisin na natin itong mga ano yan, yung pinaka muta-muta nya. Gamit yung ating 6mm na drill bits mamaya. Bali, pakinisin lang ito konti mga master. Gato lang ang itong pakinis ito para medyo kumislap ng konti. Ayan. Ano din sila nirelease? Meron lang mga master. Ayan. At maya, at para makita nyo kung paano ikabit yung ating line release at pag sit up ng buong mga sear sa ating housing dito. Bale, okay na mga master, itong ating line release, ating trigger at itong ating sear. Tatanggalin naman natin itong mga muta-muta. Yan, okay na mga master. Bale, susukat na natin kung ano yung kapal nito mga master, itong ating ayan mga master. Medyo magbabawas tayo ng konti dito sa trigger magkabilaan. Bali, pupudpur natin ng konting ito na ating cutting disc. Kasi maglalagay tayo ng spring. Ibang klase spring kasi yung ating gagawin dito mga master. Ito, pwede rin itong gatong spring pero hindi natin ito gagamitin. Bali, ang gagawin natin yung magkabilaan dito mga master. Yun na rin ang pinaka-washer nya. So, bali, magbabawas tayo ng konti. At ipapakita ko sa inyo kung paano maggawa na at magkabit ng spring. Kasabayan nito yon pag sit up natin ng mga line release. Ayan. So ito na po mga master yung ating trigger. Ay, kung makikita nyo, itisting natin dito sa loob. Itisting natin. Ayan. So yan, may clearance na siya mga master kung makikita nyo. Ayan o. Ayan. So bali sa gilid nyan ang ilalagay natin yung kanyang spring. Yan mga master. Bale, maglalagay lang tayo dito ng magiging pinakabulusan ng ating stopper ng ating spring. Dito. Yan, guhitan natin yan. Pagkatapos, lagyan natin ng gayat. Yan mga master, meron na siyang gayat. So, gagawa naman tayo ng spring niya mga master. Para maikabit na natin dito. Siyempre mga master, uuna natin ikabit itong trigger at itong kanyang sear. Bali, gagawa muna tayo ng spring niya mga master. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng spring ito mga master. Bali, ito spring pala na ginamit ko ay numero 9, number 9 mga master, stainless na alambre. Pwede rin yung number 8 mga master, mas malambot-lambot.
Pero dahil ito yung available ko lang, kaya itong ating gagamitin. Yan. Bali, mangyayari nito mga master ay ito, nakalagay dito. Yan. Bali, babaliin natin ito ng konti. Yan. Sukat natin naman yung distansya sa kabila. Yung level niya mga master. Kailangan naka-level talaga. Para hindi siya umangat. Yan. Yun. Yan. So ito na mga master. Ang gagawin natin, ilalagay natin yan dito. Ayan o. Ayan, sukat na. Sukat to sa kanyang ginawa natin bulsa. Ayan o. Yan. Tapos, salpakan dito. Yan. Nangyari nito mga master. Ayan, nakakabit na yung ating pin. Pagkabila yan, magkabilaan yan mga master. Yung ating stainless. Yan. Tapos itong isa, ganoon sa kabila. Kabilaan yan mga master. Kailangan kabilaan sila. Tapos, hihilahin natin ito. Tatanggal mga master. Tatanggal. Kailangan pa nating laliman to mga master. Dahil medyo magaspang tong ating mga master, itong ating alambre. Medyo matigas kaya hindi natin siya mai-direct agad. Kaya dito na lang tayo gagawa sa labas mga master. Gagawin na natin dito mga master. Ito yung ating alambre na naliko. Bale, ang nangyayari ito mga master, pasok natin yung stainless dito na 316. Pagkatapos itong alambre isasabit natin dito sa mismong kanyang gayat. Pinaggayatan natin. Ayan o. Yan. Tapos kailangan kabilaan siya mga master. Yan. Ganyan ang forma niya. Yan. Tapos ibabalik natin ang pagganyan mga master. Yan. Medyo matigas sa alambre mga master. Number 8, number 9 kasi. Yan. Ito mga master. Single lang yung ginawa natin. Single. Try natin salpak dito. Yan. Ito pala yung forma niya mga master. Oh. Ito siya mga master. Ayan ako makikita niya. Ayan. Ang pagkabit niyan, pag ganyan. Yan. Yan. Pag ganyan ang pagkabit niyan mga master. Yan. Yan. Tapos nakatapat sa butas yung pinaka-spring niya, rainbow. Yung kanyang binilog natin na stainless. Ayan ang makikita nyo. Yan. Tapos, yan. Ikabit natin ang pag ganyan. Isusuot natin dito. Yan. So nakikita natin doon mga master, isasalpak naman natin tong pin. Patagos sa kabila. Ayan. Subukan natin kung gumagana. Medyo mahina mga master. Medyo mahina. So ang mangyayari nito mga master ay dudublihin natin. Dudublihin natin mga master. Yan. So bali single pa lang siya, kaya dudublihin natin siya mga master. Ibabalik ulit natin pag ganito. Yan. Ito, yan, yan. Lumalaban yung stainless mga master, magaspang talaga. Dapat number 8 lang yung ginamit ko. Medyo magaspang talaga tong number 9. Medyo matigas.
Yan. Okay na yun mga master. Bali double na siya, double na. Tigas. Kapag hindi ko video-vlog, ang dali ko lang isalpak mga master, pero pag naka-vlog, ang hirap-hirap pa. Yan. Pagkatapos, ililisat na natin dito sa kabilang side. Tapos, hihilayin natin itong dulo. Yan. Itong kabila rin ng mga master. Kabilaan yan mga master. Yung isa nakasalpak na doon. Itong isa ipapasok pa natin dito. Sa kabilang side naman. Tapos, hihilayin natin itong sobra. Ayan. So, ayan na siya mga master. Ayan o. Kung makikita nyo mga master, kabilaan yan o. Ayan o, kabilaan yun o. Yan, kabilaan siya. Bali itong sobra ay puputulin na natin mga master. Ito mga master. Hindi tayo gumamit ng ganitong spring mga master. Yan. Pwede rin naman ito mga master ng ganitong spring para dito sa unahan. Kaso magbubutas ka pa doon para pagsabitan ng pinakatenga ng spring. Tapos maglalagay ka pa dito ng eto, ibubutas mo pa ng nakabalagbag na ganyan. Tapos dito ikakabit yung kabilang tenga ng spring. Para pag kinakalabit mo yung trigger, yan, parang nababanat yung spring kaya bumabalik-balik yung ating trigger. Yan. So dahil ito ang pinakamas magandang spring at mas malinis tignan, kaya ito yung ginawa natin mga master. Ayan. So dapat ang aking ituturo lang dito mga master ay pag kabit ng ng line release. Pero mas kinumplito ko na para mas maunawaan yung mga master. Lalo doon sa mga hindi na nakakaalam nito ang spring na to. Ayan. So bali isunod na natin yung sear mga master. Ito pala yung sear nya mga master. Ayan, at ito yung pin nya. Ipapasok na natin dito yung ating sear. Ayan. Tapos ilisat natin to. Sobrang excited. Ayan. So ayan ang master. Ayan. Ito siya mga master. Ito na. Subukan natin i-load habang walang line release. Ayan. Ayan mga master oh. Oh. Napakalambot niya lang mga master. Okay. Bali, ito naman isunod natin ikabit mga master. Ayan. Tapos ito yung pinakapin niya. Bali, pitpitin natin ito mga master, itong ano na to. Itong pinaka ibabaw para lumapad, para hindi sa ayan, lumusot-lusot na ganyan mga master. Ayan. Bago nyo siya i-fix yung line release mga master, kung gagawa kayo ng trigger, siguraduhin nyo muna na na okay na yung mga trigger, yung sear. Siguraduhin nyo siya na na maganda na yung mechanism niya mga master, na lahat gumagana bago nyo i-fix yung line release. Yan. Yan, umpisa na natin mga master ang pagpitpit. Tapos itong sobra ay puputulin natin ng grinder mga master.
Yan mga master. Yan. Po natin mga master kung gagana yung ating line release. Yun. Yun o. Siyempre mga master, bali para bago tayo matapos, total naka ano na rin to, pantay na yung ating pagkaputo ng ating mga pin trigger at saka pin ser. Ang gagawin natin dito mga master ay tutudlokan natin yung bawat gilid ng bilog ng ating ng ating pin para medyo lumapad yung mga dulo para hindi siya mahugot mga master. Ito lang ang paglock para medyo malinis-linis siya, tignan. So dati mga master pinipit-pit ko yan mga bilog na yan, ngayon hindi na. Simpleng paglock na lang ang aking ginagawa mga master. Ganito lang. Ganon din sa kabila yan mga master. So yan, makikita nyo mga master oh. Ayan oh. Matibay na yan, hindi na yan mahuhugot. Okay mga master. Ayan na. Okay na. Ayan oh. Kitang-kita na resulta mga master. Oh. Oh. Ganyan lang kasimple mga master. Saka ako ito bubutasan itong paglalagay ng pin lock kapag gagamitin ko na. So bali ito pakita ko na lang sa inyo mga master ang pagbutas ito ngayon para sa ating screw lock naman. Yan. Ganito lang mga master. Papatong natin dito. Pagkatapos ito yung concrete nail, mamarka natin. So yan mga master, bubutasin natin yan ng 1/8 na drill bits mga master. So ito na mga master, bubutasin natin to. Dahil butas na, kuha tayo ng isang screw, lock screw. Ito yung lock screw natin mga master. Subukan yung lulusot. Medyo masikip pa mga master. Try. So yan, butas na mga master. Yan. So bali ibibig natin yung butas ito mga master sa ibabaw. So para magkaroon ng parang magkaroon ng pinakabulsa yung ulo ng head ng ating lock screw. Gagamitin natin ito ng 6mm. Ito na mga kamaster, nakapagpalit na tayo ng bala 6mm. Siya naman ibabanat natin dito sa babaw. Ayan mga master, nagkaroon ng dugong mahukay. So ititesting natin tong isalpak. Ayan mga master, okay na. Okay na mga master. Nagkaroon na ng bulsa yung pinaka head ng ating lock screw. Okay na mga master. Ayan. Kompleto na. Ayan. Okay. So yun mga kamaster, so bali nakatapos na tayo sa ating paggawa ng ng line release. Naituro ko na sa inyo kung paano ikabit at kung paano gumawa ng spring. So bali kinumpleto na natin ang pag-set up kasama na ang paggawa ng spring mga master. Para mas lalo nyong matutunan, lalo na dun sa mga gusto matuto. Ayan ang magiging idea ko sa inyo mga master. Sana ay nakuha nyo mga master ang tamang pag-set up, paggawa ng spring na simple spring, at syempre yung pinakasimple nating pin o line release. Ayan. Eto. Shout out nga para sa may-ari nito na sa may-ari ng trigger to, kasi ito mga master ay gagawa ko siya ng
45 cm or 50 cm na pang ano, bali pang dive na ano, pang night dive, at saka pwede siyang pang day dive na spear gun para sa lake niya raw gagamitin at saka sa mga river. Ayan. Shout out sa iyo, Master Efren Ortega. Ayan. Konting wait na lang at tapos na tayo sa trigger. Bali gagawa na lang tayo ng iyong ano, iyong spear gun para sa pang day dive mo at pang night dive mo sa lake. Ayan. So hanggang dito na po muna mga kamaster ang ating video. Sana may natutunan po kayo sa ating tutorial sa araw na ito. Lalong lalo na po sa mga nagtatanong. Ito na po yung ating idea. Sana natutunan nyo. Maraming salamat po mga kamaster sa inyong walang sawang panonood at sa walang sawa yung suporta sa mga ina-upload yung mga video. Sana ibang po kayo magsawang manood mga master at sana patuloy nyo po ako suportahan mga master. Ayan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta. God bless po at lagi po yung mag-ingat. Salamat.